Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sigurado. Asin sa Kakambi. Kamsur Online. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Mga barilaga po sa Saindo, aldaw na Lunes na ngunyan, Hunyo 3, taon 2024. Giraray hato dyan po Saindo ang amin ng mga bareta. Mga baretang sarabay maantabayanan sa mga kakamping radyo ilipuang Kakambi Network News. Live dyan po sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringkunada, 99.3 KM Kakampi Partido Area, siniman sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pagkarap po kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, nagbo-broadcast on-air online, halipulig sa studio kan KM Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya parang ko si Ken Parma sa lalong teknikara ko po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta ang ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Uyan na mga bareta ngunyan, Aerosolado Nacional. Mas paparikasunan kan Department of Social Welfare and Development ang resibi ng ayuda ka mga 4-piece beneficiaries sa paagi ng e-wallet. Sigun ki DSWD, Assistant Secretary for 4-piece National Household Targeting System, Marites Maristela. Katuyo rin na magkaigwaring bastanting digital financial literacy ang kabus na 4-piece beneficiaries sa paglalansar kang ipanalo ang kinabukasan programa. Nagigipagkunan na sila sa G-Exchange Incorporated na operator kan GCash, Maya Land Bank of the Philippines asin banking ang private sectors kabali ang Ayala asin BPI Foundation. Sigun saya kay puan na maging accessible on time asin convenient sa 4-piece beneficiaries ang pagresibir ng ayuda asin day na mabawasan pa ang side na maresibir partikularmente ang mga naghahali sa mga buwarang lugar. Parati kayo nangyari na nagpipila sa mga ATM sa mga beneficiaryo na nakulang abala sa mga ini. Sa gribong caravan sa Davao City, nasa 200 na 4-piece beneficiaries ang nagpartisipar sa diskusyon asin inalok na gamiton ang mga digital applications para sa mga gusto rindang klase ng pagkubra. Abinado si Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian. Marumarom na mapa-DNA test ang mga magurang ni Bambam Tarlac Mayor Alice Go. Kasunod na ini kang angat ni Gatchalian na magpa-DNA test si Mayor Go asin ang pinuludahan ina kanila si Wen Yilin. Sigung kay Gatchalian, nagapot na siya sa Bureau of Immigration asin napagraban na si Wen Yi asin Jiang Xionggo na maman kang alkalde nasa ibang nasyon asin marumarom na mahiling pa. Sinabi kan senador na pwede talaga silang magpuli na ng China imposible dahil na magbalik sa Pilipinas hulita mga Chinese national managad ang mga ini. Mientras tanto sa kaliwanasan hulita madali lang maghali asin parati maglupad ang duwa sa ibang nasyon bakong marumarom na mawaran ng pagkakataon na mapatunayan na sinda Winnie asin Jiang Xiong na parehong Chinese mga magurang ni Mayor Go Kambanban Tarlac. Temporaryong ipinagbawal ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr. ang importasyon ka mga buhay na baka, karniman o mga produktong karne, mga byproduct hali sa baka, semen kang baka, asin iba pang produkto gikan sa United Kingdom, huliman sa kasukan na bovine Spongiform encephalopathy o BSE o mas bistado bilang mad cow disease sa pagikan Memorandum Order No. 20 na pinilabas ka ng talikod na Mayo at 30 ngunya na taon. Ang temporaryong pagkabawal sa importasyon ipinauto buliman sa sanong insidente ng classical strain C-type BSE na nadiskubre sa South Ayrshire, Scotland, kanang talikod na Mayo Adjes. Sigun sa kumpirmasyon,
Napig-report kang World Organization for Animal Health, World Animal Health Information System, asin sa opisyal na surat na narasibikan Department of Agriculture gikan sa UK Chief Veterinary Officer. Ang mad cow disease pwede magkausa ng peligro sa salud. Mga tawas pwede makapektar sa industriya ng hayop sa Pilipinas. Huli kani, ipinautob na ka Sekretaryo ang temparyong pagbawal sa importasyon tanganing tawandalan. Ang importansya kang paglilikay para sa salud kang publiko. Ang imported na karne kang baka mayor na pagkakan sa mga fast food asin high-end restaurant, asin importanteng sangkap sa mga processed pati na bang canned food. Kaya para mamantinir ang paragos na transaksyon mientras na pinupugulan ang posibleng peligro nin pagwarak kan infeksyon kang BSE, ang gabos na mga pagpapadra haling United Kingdom na nasa transit na nakakarga na o naresibir na sa port, tinugutan basta ang mga produkto naging slaughter o ipinaluwas bago ang Abril Adjes taon 2024. Mayong big report na Filipinong nairido sa paggagabakang edipisyo sa Central Jeddah. Kanagtilikod na Biyernes, Mayo 31, sabi kan Department of Migrant Workers sa pagikang Migrant Workers Office kani sa Jeddah, Saudi Arabia. Sigun sa MWO Jeddah, Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, binisita ninda ang pinangyarihan kang insidente sa mga pagtraid na hospital tangani Aramon kung igwang dinarang Pilipino para ipabulong. Sa local media reports, big report na 8 persona ang pigsalbar halis sa nagkulaps na istruktura. Siniguro man kang MWO Jeddah. Padagos din ng aantabayanan ang sitwasyon asin parati sila magkipagkoordinar sa Jeddah Police, Medical and Emergency Services Agencies tangani masiguro na salbado ang mga Pilipino. Matao maning update ang Migrant Workers Office duman sa Jeddah sa DMW Central Office kung kinakaipuan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 14 minutos magalampas ang alas 5 ng pagkaaga sa iba pang baretang kunyan sa Senado Nasyonal. Kabaga ka mga Pilipino ang nagpabor sa diborsyo bilang opsyon sa mag-aragom na irreconsably separated, sabi kan March 2024 survey kan social weather stations. Naglumas man sa survey na 31% anday pabor sa diborsyo, mentras tanto 17% ang undecided sa isyo. Ang 50% pabor sa divorce mas hababa kumpara sa 55%. Kanagtalikod na June 2023 asin 65% kan March 2023. Nagluwas pa sa survey ang net agreement score na positive 19 maikonsiderar na moderately strong daw nga ni nakapagristro ning pagaba pagali sa positive 27 net agreement score sa June 2023 survey kan SWS sa legalisasyon kan diborsyo sa Pilipinas. Sigun sa SWS, makusog ang net agreement score sa mga taong may live-in partner kumpara sa iba pang demographic aron kanday pakasal, balo, suway, asin may agom. Halangkuman ang pabor sa diborsyo sa Metro Manila na sinusundan sa Balance Luzon, Visayas, asin Mindanao. Pasado na sa Kamara ng Representantes ang propostong legalisasyon kan divorce. Alaga sa Senado, sinabi ni Senador Cynthia Villar, salit ang tsansa na ini makalusot. At yan po ang tabayanan ng mga report mag-aali sa Lawas Live. Mientras tanto, nagpayag ning pagdududa si Senador Loring Legarda sa preparasyon kang gobyerno sa pwedeng pagbahangon niya na taguran. Sinabi ni Legarda na haloy na dapat sineryoso kang gobyerno abang epekto kan climate change. Ulit na sa kunyan, parating pa barabago ang klima asin ang panahon. Dagdag niya, dapat science-based abang agigibo na lakdang asin programa kang gobyerno asin iwasan na ang pag-aksyon kung nakahampang na ang mga problema para maiwasan man ang mas nakulang danyos. Importante na magpatabang sa mga eksperto para maging epektibo ang gigibo ng mga preparasyon. Kung mahabol na ang gobyerno, dapat susog kilagarda, triplihon kani ang mga paghiro tanganing dahil pamaging huri ang gabos. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugan, 17 magalampas na 5 pag-aga.
Sa mga bareta niya tungod niyan, live hali sa luwas. Insidente ng pamabadil sa Banuangkan Sipukot, Camarines Sur. May sarong binawian ng buhay. Report hali kay Mike Gravito. Mike. Pulos na pinagabawian nin buhay ang saroga 36 anyos na lalaki duman sa Banuan kan Sipukot, Camarines Sur matapos na ini ang basang nasanang badilon kanday panabibistog nga suspitsado o mga suspitsado. Sa report gikan sa Sipukot Municipal Police Station pasado alas 9:30 ni na banggi aldaw ni na Domingo kan mangyari ang pambabadil duman sa barangay Binahian, Banuan kan Sipukot. Sa report na ipinaga padara ni Esteban Moreno, incumbent punong barangay kan barangay Binahian dyan sa Banuan kan Sipukot, Camarines Sur, sa ipatura kan Sipukot Municipal Police Station sa paagi ning apod sa telepono, sinabi kani na pinagabisto ang biktima na si Ronelo Maulawin, 36 anyos, may kasaruan na residente kan barangay Port Junction, Banuan kan Ragay, Camarines Sur. Sa pag-iimbestigar na ginibo kan mga otoridad na pag-aramaninda na ang biktima asin ang kalipin kani na si Jacqueline Iglip na sa tamang edad ang mapamanggi ang basang na sanang nagkaigwa ni na putok kung sa induman na dangog ka nasambit ng babae ang nasambit ng putok gikan sa di maaraman na kalibre ng badil asin nahiling niya sana na sa iyang kalipin partner ang tuminumba asin duguan ang nasambit ng biktima ang nagsapo ni natama sa iyang lalawgon na naging kausa kan sa iyang tulos na kagadanan. Ang mga autoridad ang tulos nagkadadalagan pasiring sa nasambit ng barangay asin nagkondusir ng magkakanigong investigasyon asin manhat pursuit operation para sa ikakabisto kan may kagigibuhan kan pambabadilgadan sa nasambit ng 36 anyos na si Ronelo Maulawin. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Thank you, Mike. Sa imong bareta, oras siya ito matugang alas 5:19 na din pag-aga. Kakampi Network News. Network News. Balikan tayo ni Papan Ditales ka mga bareta kunyan. Bareta pa sa Senado Nasyonal. Inumaw ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang matrayumpong biyahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Brunei patiraman Singapore kung saan ipinaabot kani sa kinaban. Nabukas ang Pilipinas para sa pagninegosyo asin ang palinindugan kani sa West Philippine Sea. Kay baran ni Romualdez sa mga telepon na pinatindran ni Presidente Marcos sa Bandar Seri Bigawan kung saan pinirmahan ang mga kasunduan na lalong mapapusog sa relasyong Camp Brunei asin mang Camp Pilipinas. Kabalit diyan tulong Memorandum of Understanding sa turismo, kapwa pagbisto sa standards of training, certification and watchkeeping certificates asin ang pagpapusog kan maritime cooperation. Sarong letter of intent man ang pinapusog ang mga nainot na kasunduan mapanapit sa food security asin relasyon sa sektor kang agrikultura kan duwang nasyon, sinabi ni Romualdez. Papakinabangan ka mga Pilipino mga kasunduan pinirmahan sa pagbisita kang Presidente. Ipinabot man kan Speaker ang suporta kang Kamara sa mga inisyatibo ni Presidente Marcos. Kaya ba sumalde sa delegasyon ni Presidente Marcos sa IISS Shangri-La Dialogue. Si Presidente Marcos ang pinaka-inot na pamayo kang Pilipinas na naging keynote speaker sa sinambit ng Mayor na Defense Forum sa Asia. Sabik pa kang leader kang Kamara, dapat ipagmalaki ka mga Pilipino ang Presidente sa paninindugan kani sa IISS na ang WPS. Sa Pilipinas, dahil tutugutan ang mga dayuhan na maghinako o magkamkam kaini. Pinapagirumdum kan Department of Health ang publiko dapit sa mga helang na pwedeng makuha ngunya na formal nang idineklara ang taguran sa Pilipinas. Sigun ki Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo, nagkaper sa mga ini ang dengue, leptospirosis, waterborne diseases, asin influenza-like illness. Pasado sa nakalis na datos, sa maglaray ang dengue sa mga helang na nauso hulita ini nakukuha sa mga hinigibon tatagal ning lamok o ning namok, lalo na kada panahon ng taguran. Benras tanto, nakaka-danyos man ang influenza-like illness asin pwedeng ini magkuryat sa pagi ng mga airborne particles o ang pakikisalak ang mga tao, lalo na sa mga parating tipon-tipon. Kaya inaalok ka Department of Health ang mga Pilipino na magdubli ingat
pagabot sa kinakakan asin iniinom asin siguruhon na dai kontaminado. Inabiso ang paman ang mga Pilipino na ugalion maghanaw ning kamot, iwasan ang lugto o lubto sa baha, magsulot ning face mask ning tama, siriman, paglilinig asin pagsisiguro na mayong anong managamit na pwedeng mapano ning tubig asing gibon tatagan ning namok. Mientras tanto, paragos man ang pagkantabay asin preparasyon kanasambit ng ahensya alagad inabesuhan man ang publiko na daimaging kampante ang mga ini tangani masiguro ang sa indang salud asin seguridad. Alas 5:23 ang oras yatong kunyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta, ipinahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ipinilumas na kan Prosecutor's Office ang sumpida para sa dating Presidential Spokesperson Harry Roque asin vlogger na si Banat Bay na sinangatan niya dahil parang naloy ng kaso libel asin cyber libel. Pigiras ni Trillanes sa pagining sarong expose kanagtarikod na Sabado, Hunyo 1. Matandaan kan Mayo 14, kan magsangat ng kasong libel asin cyber libel si Trillanes laban ki Roque asin Banat Bay bagi sa nagkapirang host kang Sunshine Media Network International asin nagkapira pasubot sa mga pro-Duterte vloggers asin trolls. Kabaliban sa mga troll accounts na sinangkatan ng kaso sa MBN ni Trillanes, yung mga personalidad na sinda Mr. Real Talker or Lods Chinito, Julas with the ex-handle at J/ o bagaman _Las Piñas, Michael Gori o si Campilla Boy, Hampas Lupang Mandaragat, asin si ex-handle nasabit ng pagsangat ng libel asin cyber libel ni Trillanes laban sa nasabit ng mga individual o lisubot sa pagpapawarak ang mga ini ni mga salang informasyon laban sa iya. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, matugang sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa Senado Nasyonal. Pinapapuna na kang Office of the President ang investigasyon laban sa natanggal na Herping Land Transportation Office, Calabarzon o Region 4A. Sigun sa tulong payo ng memorandum na may petsa ang Bayo 29, kinumpirmar ni Atty. Florida Apolinario kang 8888 Citizens Complaint Center, Strategic Action and Response Office Assistant Secretary Gabriel Lorenzo Ignacio na narasibihan nila ang mga reklamo laban kinating LTO Region 4A Regional Director Copido Jerry Asuncion. Kan Marso 8, isinubiter kang complaint center ang letter complaint sa investigative asin adjudicatory division kang Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs layuan na sugo na magkondusyon ng investigasyon laban kay Asuncion. Sabi ni Apolinario, pig-endorser na ang mga reklamong ini sa Anti-Red Tape Authority asin ipinadala sa LTO alagad mayong aksyon ang ahensya dapit sa tulong reklamo laban sa dating opisyal. Mientras tanto, sigun man sa mga anonymous na reklamo, sinasabing nagahagad ang kampo ni Asuncion sa mga operator ni mga kolorom na bans nin 1,000 pesos kada bulan bilang payula na regular na kinukuha ka mga personahis kang LTO gamit ang sarong LTO Mark Vehicle. Sa sarupang reklamo, pigbulgar ni Ronald Lee Basbas na pigturugan subot kan opisina ni Asuncion ang sayang reklamo laban sa registration kan sayang motorsiklo na pig-endorser pa kan Department of Trade and Industry sa LTO Region 4A. Pagbubuyag Apolinario sa sayang memo na dahil nagtrayumpong magpaluwas ng show cause order si Asuncion laban sa dealer kung sayang binakal ni Basbas ang motorsiklo, dawa na malinaw na pagbalga sa mga direktiba kang LTO ang haloy ng pagkabala kang resibo asin certificate of registration ka nasampit ng bihikulo. Apor sa mga nasampit na reklamo, napaganaman na may iba pang reklamo labang kay Asuncion na pindyente sa God sa ngunyan. Sabi ko lang bareta ko ang Assistant Regional Director igwabang kaso sa Ombudsman. Mga makasupog na kaso, garo imbulto man ang kwarta. Ining Assistant Regional Director kang LTO Bicol. Dahil na-expose pero nasa opisina kang Ombudsman ang kaso laban kay Assistant Regional Director Nato.
Mientras tanto, bareta pa mangyari sa Land Transportation Office. Pinaplano na kan Land Transportation Office na patawan ning kastigo ang mga may sadiri ni bihikulo na maimpulto sa dairistradong pagpapabakal ng mga bihikulo sa katawhawang kambula na presente. Ilian patalid ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Asin sinasabing baparwasidan ng memorandum dapitig bilang parte kang panibagong pulisya kan sa indang ahensya. Mientras tanto, para na imansubot manipisina ng mga may sadiring bihikulo na pwedeng sinda magparehistro sa paagiling online para maparikas ang proseso. Inisubot na nga ni maiwasan ang problemang legal in kaso may mangyaring road rage o ano man na problema sa trapiko. Sabi pa ni Mendoza, kada ako na kasong pinalawasan kang ahensya ng show cause order ang mga may sadiring bihikulo asin iniimbestigahan na sila kang pulisya matapos na maimpilto sa road rage ang sa mga bihikulo asin driver. Kinibong ehemplo kang opisyal ang kaso kang road rage sa Makati City de parang naloy kung saan sarang dayuan ang pinalawasan ng show cause order hulita pighun na ini ang nagmamaneho kang Mercedes-Benz hulita siya nakarislong may sadiri na dinumadanpak ang address sa Las Piñas City alagad sarong taga-Pasig City palan ang driver na impulto sa insidente. Mientras tanto sa kaso man kan sarong rehistradong may sadiri kang motorsiklo ginamit na gateway motor vehicle kang gunman sa pamabaril asin pagkagadan ka sarong LTO official sa Quezon City na guluwas sa investigasyon na ipabakal na ang motorsiklo. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:29, kinontra ni Senador Cynthia Villar ang naging inisyatibo ni Finance Secretary Rap Recto na timbaryong ibaba ang taripa sa imported na bagas tanganing makatabang sa pagbaba kang presyo gani. Ginibong rason ni Villar, mababa man ang ayuda na itinataw sa mga paraubas sa ilarom kang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sigun saya, ang propostong inirekto naisubot kabali sa pinag-urulayan nila sa Kamara de Representantes dapit sa maging laman kang propostong pag-ratipikar kang Rice Tarification Law. Sabi pa ni Villar, mabawasan ang pundo sa RCEF. Ulit na nakula subot ang naitataon tabang gani sa mga parauma, arog kan mechanization, pagkuha ng magagayo na banhi, training asin pag-iwas na maging biktima kan 5-6 loan shark. Apor na digli sa RCEF, kinukuha ang pundo para pambakal kang gobyerno nin bagas sa luwas kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang eksakto alas 5:30 nin pag-aga. Babalik lang kami asin na atyan. Pagbalik nato ipaparago sa mga bareta pati naman po ang mga report. Ang naabalang report kasi ito yung mga pag-iriba sa Luwas Live. Kita po na antabayanan sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Good morning sa mga taga-Rinconada. Naantabayanan naman kita sa 99.3 KM Kakampi. Parinaagad dyan sa Partido area. Asin sa mga nakantabay ngunyan sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Good morning man sa mga taga-barangay kan National Galaga na paragos nag-antabay sa tuyang amin na pagbabareta. Sa mga FB viewers niya mo, thank you and good morning. Babalik kami at yan. Pare-parago sa mga baretang amay na antabayaran sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Bongbong Marcos Jr. sa akusasyon kan China na rinaraw kanian katulinungan sa Indo-Pacific region sa paagiling paglihis kan tunay na konsepto kang centrality sa ASEAN. Sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, hinapot ni Chinese Major General Su Yu ang presidente kung binubugtak ang Pilipinas sa peligro ang katulinungan huli sa pagkonsiderar sa ibang partido ang bagay na aksyon sa isyu sa South China Sea. Sigun sa presidente, mantinido ang komitmen ng Pilipinas sa katulinungan sa asin sa ASEAN centrality kung kaya kabaliktaran ang sinasambit kang general. Pangkilaban na isyu man kaya ang peace asin stability sa South China Sea kung kaya magkakarigo sa laban na madiskuti rin sa mga diskusyon na importante man sa pangkilaban na transaksyon asin ekonomiya ulita kabangakan na negosyo sa interong kilaban digdi na kaagi. Sabi pa kang presidente, nagsusunod na nasyon sa prinsipyo kang ASEAN pun pa kan makriar ini.
Sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol yan sa lado nasyonal. Dagos silang kataning kasong kriminal kan Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Uliman sa pagkakaimpulto sumot kani sa illegal na operasyon kang Philippine Offshore and Gaming Operator o POGO sa lugar. Sigun ki DILG anda Secretary for External, Legal and Legislative Affairs Juan Victor Llamas. Mayo 24 kang isa kang tinda sa Ombudsman ang reklamo laban kay Go sa irarom kang Anti-Graft in Corrupt Practices Act o Republic Act No. 3019. Sinabi ni Llamas na ipinawi ni Go ang business permit kang POGO matapos na mag-expired ang lisensya kani sa PAGCOR. Apora kay Go, nakapera pang local officials ang kabali sa reklamo. Sa presente, ginigisa si Go darabang pagkakaimpulto kani sa Sun Yuan Technology Incorporated na sinakyada ka nagtirikod na Marso huli sa reklamo ng human trafficking as in serious illegal detention. Ero tama na pigrekomendar ni DILG Secretary Binur Avalos ang suspensyon laban kay Mayor Go Kambanban Tarlac. Ibinugtak bilang bagong head kang Senate Spouses Foundation ang socialite na si Hart Evangelista matapos na magsumpa bilang Senate President ang agum kaling si Senador Chis Escudero. Sa sanong Instagram post ni Hart kan Mayo 31, pigheras niya ang nagkaperang eksena na nangyari sa tripon kay bala ng mga kapwa agum ka mga senador. Dagdag niya pa, nagpasalamat man siya sa maimbong na pag-welcome ka mga kapwa agum ka senador. Asim preparadong atubangon ang bagong angat na itinaw sa iya. Matandaan si Senador Big Subiri, rinibayan ni Escudero sa nasabitang pwesto huli subot sa Kodita Laban Digdig. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:43 ang oras yata ngunyan. Dahil nagtutubod si Senador Cynthia Villar na babalyo sa minority bloc ang 7 miyembro kang seatmates na kinabibilangan ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Sigun ki Villar, bakulog lang ang vote ngunyan kan leader kang grupo alagad bandang huri. Maumay mangkinari ini asin maisip ang mga implikasyon oras na nagbali sa lado kang oposisyon sa Senado. Sigun saya, pwede nagkapira miyembro kang seatmates magduman sa minority alagad bako gabos kang 7 senador baging miyembro kan oposisyon. Kabali sa mga miyembro kang seatmates, Sinda Subiri, Senador Joel Villanueva, Sani Angara, Nancy Binay, Lorin Ligarda, J. Versito, pati naman si Senador Sherwin Gatchalian. Natanggal bilang Senate President si Subiri kang Enero 20, damay man ang pwesto ni Ligarda bilang Senate President pro tempore, asin Villanueva bilang Majority Leader. Oras ko dyan mga tugang, alas 5:45 din pagkaga. Kakampi Network News. Network News. Balikan ta Bareta haligon dyan sa lawas. Nagbalyong e-trike sa tinampo sa San Fernando, Camarines Sur, nabangga ni motorsiklo. Tuluang irido. Bareta haliki Mike Gravito. Mike. Nagsapo ni napagkaido sa iyang lawas ang sarong e-trike driver asin man duwang lunad bin motorsiklo matapos ang mga ini ang mayang beltos sarong aksidente dyan sa Badoan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 8 nin agi kasudma kan magyari at aksidente sa kalabahan kan Maharlika Highway sakop kan Barangay Bonifacio, San Fernando. Binabagtas buot kan sarong e-trike na mayo din magkakanigong dokumento asin pinagmamaneho kan sarong pinagbistong si Aisa, 40 anyos mayagom, residente kan Zone 1, Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. Ang nasambit na nga tinampo kan ini na mabalyo sa nasambit ng lugar, ang nasambit ng e-trike ang nabudalan kan sarong man na single motorcycle na pinagmamaneho kan sarong ring car. 24 anyos soltero, residente kan Barangay Plancha, San Fernando, Camarines Sur. Backride ang sarong Melissa, 24 anyos, Daraga, residente kan Barangay Concepcion Pequeña, dyan sa siyudad ni Naga.
linuli sa pagkakabangga kan motorsiklo sa nasambit ng e-trike. Sinda ang pare-parehong nagsapo nin pagkairido sa sindang mga lawas. Ang mga residente nakahiling sa pangyari ang tulos man nagapod kan mga otoridad kung kaya ang tulong mga biktima ang tulos pinagdara diyan sa Bicol Medical Center, Ciudad Dinaga para sa magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5.47 ng pag-aaga. Balik kita sa iba pang detalles ng mga bareta sa Senado Nasyonal. Inumaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Vice Presidente Sara Duterte sa pagsilibrar kan ika-46 na kumplianyo kani kanagtalikod na Mayo 31 sa sarong Facebook post. Sabi ni Marcos, dayaon sa Singapore, ipinapabot niya ang greetings na happy birthday kay Inday Sara. Pinapakusog kang kaigusan asin pagkamot sa banwaan ang mga homeless asin mga paratokdo ipagpanagos lang para sa sarong pusog na edukasyon sa ilalim kang bagong Pilipinas. Mientras tanto, may suway man na pagbati sa Facebook ang Presidential Communications Office para sa bagayon na salud asin matrayumpong buhay kan Vice Presidente. Pinasalamatan man kan PCO si Duterte sa ginigibo kaning pagsiserbi sa nasyon urog na sa mga homeless asin man sa mga paratokdo bilang DepEd Secretary. Nagparbasta ng reaksyon ng Departamento sa Edukasyon matapos mag-viral ang sarong social media post na nagkukwestiyon sa garunggayo nagdadakol na estudyanteng nakarasibiling awards alagad nahuriman sa programa for International Student Assessment o PISA. Sigun kay DepEd Assistant Secretary Francis Brigas, magkaiba subot ang parametrong ginagamit sa PISA sa pagkakataon ng award sa mga estudyante. Basado sa presenting sistema kan DepEd sa pagkarkulak kan General Weight Average o GWA. Tangaling maging basehan sa mga tatawaning onra asin pagbisto ang mga estudyante nagkaigwa ng kabilugan ng gradong 90 to 94 asin automaticong with honors oras na 95 to 97 with high honors alagad oras nakakuha ng 90 to 100% with highest honor. Tinanggal na kaya ang mga titulong valedictorian, salutatorian asin honorable mentions pun na ipautob ang K-12 program. Sa sining na pagi, sigun kay Bringas, maiwasan ang kompetisyon sa pakultan ng mga estudyante hulita ang solamenting baging kalaban ng linda ang kanya-kanyang sandiri. Hinurot ni House Committee on Dangerous Drugs asin Surigao del Norte Congressman Robert A. Barber sa Philippine National Police na imbisigaran asin siguruhon na mapapatawag ng kastigo ang sumot mga police officers na nagsiserving bodyguards ka mga nagatrabaho asin opisyal kan Philippine Offshore Gaming Corporation o Operator o POGO. Minsay ni Barber sa PNP matapos ma-report na ipananaroy na igwang duwang biyembro sumot kan PNP Special Action Force nagalistino sa Zamboanga ang nagaganap bilang bodyguards. Kansarong opisyal Kampugo na naka-star sa barangay Ayala, Alabang, duman sa Muntinlupa City. Sigun sa report, aram sumot inikan Battalion Commander, kan sinambitan duwang PNP staff officers na nag-resibining 40,000 pesos kung saan ang kabanga na mapadalagan sa saidang Sufirio. Sabi ni Barbers, kung totoo ang nasambit ng impormasyon, tuyo nakakadisganar ang nasambit ng mga kalakaran sa PNP na dapat na mapadampas. Pagkaroon ni Barbers, sulamenting ang PNP Police Security Protection Group sana at may mandato na magtaon ng seguridad sa mga importanteng institusyon kang gobyerno, mga opisyal kang gobyerno, mga nagbibisitang dignitary sa nasyon, asin mga autorisadong pribadong individual. Kanakol ka mga palubog na mga security na bako man mga taga kuya, bako man mga taga protection security kan PNP pairarom na may pagkonsentehan sila mga opisyal lalo na sa mga pribadong individual. Alas 5:51 ang oras siya tungkol dyan. Kung nagkantabi si mga pagriba na nakakalusot kan sa idong report
Pwede man kamo magdirekta sa sakuyang linya tangaling mai-accommodate niya sa inyong mga baretang pig-andam. Oras siya itong matugang 5:51. Sa iba pang detalles ka mga baretan diyatong kunyan sa lado nasyonal, gadan ang sarong pulis matapos atakiyon sa hilang na puso mentras nagmamanehokan sa iyang sasakyan. Asim bumilangga sa poste, kasugma duman sa manuwaang labangan sa Zamboanga del Sur. Binisto ang biktimang si Police Lieutenant Raimir Aris Pirnito, 52 anyos, asin nakalistino sa Zamboanga del Sur Provincial Police Office, Pagadian City. Sa report, kasubang pag-aaga nangyaring insidente sa tinampong sakop kang Purok Bagong Silang, Barangay Lower Pulukan, Kalasambit ng Banwaan. Naguruma sa investigasyon ng pulisya, minarmenyo kang biktimahan sa iyang Isuzu pick-up truck na may plate number JAN 4600 asin pinabagta sa nasambit na lugar. Bigla na sa nawaran ng kontrol sa manibela ang biktima kan magpiyot ang ginhawa kani rason para siya magbangga sa poste. Marikas man nagresponde ang mga otoridad sa lugar. Kampirangirian kang insidente asin dinara sa Manupak Hospital, Barangay New Labangan ang biktima alagad idineklarang gadan. Kanagatindir na doktor ninhuli sa cardiac arrest. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:53, iba pang report, haligunyan sa luwas. 59 anyos na nairido huli sa aksidente sa Manuan kad Milaor, Camarines Sur. Report halik kay Junel Cuba. Junel. Herido ang sarong 59 anyos na lalaki matapos na ini mabudalan dyan sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur kan sarong kutse. Nangyari ang insidente alas 6 kan Sabado nin pagkabanggi sa highway sa barangay kan San Jose, Milaor, Camarines Sur. Napagarma na ang biktima digdi si Romulo kan Alvarez, 59 anyos kan barangay San Vicente sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Ang biktima na si Romulo Batalyon kung saan sinampukas biglang umilabot kasa ang sarong kotse na pinagmamaniyo ka na sarong nagnangara na Marilyn Garcia Ocapimia, 46 anyos, residente kan Paragay kan Amumukpok, Ragaya, Camarines Sur. Ang taradara kan ito pinagmamaniyong kotse iyo ang Black Nissan Onyx na may plate number NHG 3066 ang nasambit ng behikulo alituman sa parte mismo kanda Banwaan kan Ragaya, pasiringon sa parte mismo kanda siyudad kanda Naga kan mabudalan kani anda sinambit ng biktimang si Romulo. Si Romulo nakataltal sa tinampu asina nagrelitong-litong kausa kan sa iyang pagkakairido. Nagrespondi man tulos ang grupo kan MDR-RMO kanda Banwaan kan Milaor, Camarines Sur matapos na ni ada maapudan kan netizen ada biktima pinagdara sa Bicol Medical Center. Ayun, nagkulaps na ang signal ni Junel. Balikan tayo ni Papa Nidales ka mga bareta, 5 minutos na lang, antas yaw na. Nagkuya na. Nawara na. Sige. Balikan tayo ni Papa Nidales ka mga bareta kunya sa Lando Nacional. Abuto naglampas sa 25 milyon pesos na illegal na vape products ang akong biskar kan Department of Trade and Industry sa lawag sa naning 5 bulan kunya na taon. Aral sa bitang bilang basa lang ko kumpara sa 5 milyones pesos na kantidad karakter ko na taon. Sigun kiniti ay Secretary Alfredo Pascual, mas papakusugon pa ka mga autoridad ang implementasyon ng Republic Act No. 11900 ang vaporized nicotine and non-nicotine products, Republic Act o ang Vape Blue. Pagbalga sa Rule 16, Section 1 o ang distriktong pagkabawal ang pagpackage asin ang pagpresentar kang flavor vapes o igwa pa mga cartoon characters na iinganyar lalo na sa mga jóvenes o minoridad. Sa kunyan, nangapunan DTI na i-report sa senda kung isay man ang illegal na nagpapabakal, nagigibo asin ang kabariwas kang ipinagabawal ng mga vape products. Matandaan kinumpirmar kan DOH na may sarong 22 anyos na binawian ng buhay na primerong nagadaan ni Dunis sa paggamit ng vape.
Pundo na ang water cannon attacks. Irian pagapuda ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill gaban sa sendang mga counterparts hali sa ibang nasyon. Sigun kigaban, day makakatabang asin mas mapalala kan sitwasyon ang paggamit ng water cannons laban sa kapwa Coast Guards. Gilibri gaban ang pahayag sa sarong special session sa Maritime Law Enforcement and Confidence Building sa IISS Shangri-La Dialogue duman sa Singapore. Paliwanag ni gaban, ginagamit sa naman ng water cannon sa pagsalbat ng buhay asin properties gikan sa kasulo. Sa ibong kani, siniguro ni gaban, bantilidong profesional asing kalbado ang Pilipinas sa ibong kan namamatian at tensyon sa West Philippine Sea. Huli sa pag-water cannon kan China sa mga barko kan Philippine Coast Guard, sumikat na sa 3 billion pesos ang dinarang danyos kani. Sa iba pang details ka mga bareta niya tungkol yan na mapunang niya na simana ang mandatory certification ka mga imported as in local vape product. Sabi kan Department of Trade Industry, ilalansar ang bagong regulasyon sa maabot na June 5. Dagdag niya o dagdag pa ni Trade Assistant Secretary Amanda Nograles, ang propesto may katuyuan siguruhon ang seguridad ka mga vape product para sa mga nagbabarakal sinababagay sa lado ka mga produkto araw kan mga electronic appliances. Sa sarapang baretang ko dyan sa lado nasyonal, sarong propostong lay duman sa Senado ang sinangat ni Senador Lito Lapid na may katuyan tugutan na mga dayuhan na magkuha ng examinations kan Professional Regulatory Commission o PRC sa nasyon. Pero pigdino ni Lapid sa sayang Senate Bill No. 2678, ang pagkuha ng examination limitado sana sa pagkataon ng sertifikasyon. Sigun saya, ang propostong pag-abyenda sa Professional Regulations Commission Modernization Act na kabali ang training ka mga dayuhan, ulita may ibang mga lay na nakakasakop digdi. Paliwanag niya, dapat sa naman na ipagmalaki sa interong kinaban ang halangkaw na kalidad asin tibay ka mga Pilipino sa linya ng Ingles sa bagay ng pagtutugdo gamit ini sa mga kolehiyo asin universidad. Sabi pa kang senador, masirbing dalan man ang sayang propesto na makainganyan ng mga dayuhan na estudyante asin bistoon sa interong kinaban ang kalidad kang edukasyon sa Pilipinas. Sinambit niya na ang pag-aadal kang medisina sa Pilipinas kadako na dayuhan pinapakinabangan sa kanya-kanyang mga nasyon na pinaghalian. Sa tuyong mga ultimong bareta ang unyan, mga bareta pa mag-alari sa lado nasyonal. Apura sa mga ayuda, panagos manggranari ang pagdataw ng gobyerno ng kabuhayan sa mga tiyos na Pilipino. Sigun ki House Deputy Majority Leader Irwin Tulfo, iniansaro sa mga programa kang gobyerno bilang simbag sa pagtiyos. Lampas sa 600 na individual halis sa malabibang partikan Cebu Province, asin lampas sa 300 na mga buhulano. Ang natawaling kapital kan Department of Social Welfare and Development kan nagtalikod na Webes asin Biyernes Sinda Tulfo. Kaibaran ang DSWD Region 7 nagibayod na bisita sa pagbariwas kan sinambit ng pangkabuhayan. Ang pagtataw kan DSWD ng pangkabuhayan na kapalaban sa Sustainable Livelihood Program kang ahensya. Nasa 15,000 pesos ang RSB na seed money kan kada individual halis sa tiyos na komunidad basado sa listan kan DSWD. Mientras tanto, pinasalamatan man kan kongresista si DSWD Secretary Gatchalian huliban sa Panagos ang pagkasikaso kan opisyal sa mga tiyos na Pilipino sa enman na partigadasyon. Ginatos milyon ang pigatagamang kang kongreso sa DSWD para sa SLP basado sa kasugan ni Speaker Romualdez nasaro sa mga programa man kang Marcos Administration. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niyan mga tugang. Eksakto ang alas 6 ng pag-aaga at yan babalik kami sa iba pa mga bareta. Para ito po at mga baretang ihatod ka mga kakamping radyo halis sa ringkunada sa partido asin sa Naga City. Sasamuy ang pagbabalik sa mga baretang amay na antabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo ngunyang pong Lunes, Hunyo 3 taon 2024. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
pesos na unrecorded as in unliquidated na paggastos sa kwarta kan sa indang barangay. Ini ang pinakonfirmar ni City Kagawad Boboy Manufacturing Guevara, ama ni Barangay Kagawad Moak Jr. sa entrevista kan DWB Kamsur. Sigun kay Kagawad Boboy Guevara, preparado na ang mga dokumento para sa pagsakat ng kaso kontra kay Temenya kay banan issue dapit sa mga gamit kan barangay na dayman kan formal na ipinag-turn over sa bagong administrasyon sa sendang barangay. Magigrumduman na sa nakalis na administrasyon ng Temenya kadakol ining ginastos na kwarta kan barangay. Alagad, mayo lamang nin anuman na dokumento na mataw ng hustisya sa sayang paggamit sa fundo kan barangay. Aper pa kini ang pagresubi ng bayad sa mga sinasabing serbisyo sa sendan mga konstituentes aron kan barangay clearance sa sinibapa na mayong ipinagtataong magkakanigong opisyal na resibo hali sa barangay. Sigun kay City Kagawad Boboy Moak Guevara, magkakanigo sa ng panimbagan ni Temenya ang sirang na anomalya na nangyari sa sayang administrasyon kay ito bilang punong barangay kan San Francisco, Ciudad nin Iriga. Kapailan na po ni Muak Jr. si dating barangay captain Mark James R. Timenya. Dati pong barangay captain ka San Francisco. Magpapail na po si Muak Jr. siguro next week para po mapanimbagan niya ang mga ginibo niya na 10 million lampas na unliquidated, unrecorded na kwartang nawara dyan sa digdi po sa barangay San Francisco. And maski pa po itong mga ibang gamit na di na po nakabalik digdi. Parte kan mga naging payag di City Kagawad Boboy Manufacturing Guevara. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampibo Network News. Iba pan bareta sa lado lokal nakatala ng punan sa maabot na bulan na Agosto ang pagkonstruct kan Buhi Municipal Hospital. Ini ang saro sa naging importanteng anunsyo na ginibo ni Governor Luigi Villaferte sa ginibo man na Governor as in Congressman Snight sa banwaan nin Buhi kadakudpakan celebration kan sa Pindakasi ngunya na taon 2024. Magigirumduman na nauktaba na sabi ng okasyon ninhuli sa malay na kamugtagang gambanon alagad aron ka naging pangako kan magtugang na sinda Governor Luigi sin Congressman Migs ininalagos man giraray sa katapusan kan bulan na Mayo. Sigon kay Governor Luigi Villaferte aron ka naging pangako ninda kan nakalis na karampanyan kan sa tugang na si Migs Villaferte kay iba si Vice Governor Sal Fortuno Jr., Alcalde Ray Lacoste sin kan Team 1 Buhi ang Buhi Municipal Hospital na ibubugak sa Barangay Lourdes marirealisar na sa urog na madaling panahon. Tinawag doon pa kan hobe na gobernador kang probinsya na si Luigi na sinda kan sa tugang na si Congressman Migs nagtagama nin fundong kantidad 50 milyones pesos para sa pag-construir ka nasabi ng community hospital. Importante ko rin i-announce sa Banuan kan Buhi sa tabang namin ni Congressman Migs, syempre si Vice Gov, si Mayor, saro sa aming mga promesa nung kampanya sa Banuan kan Buhi sa bulan kan August. Mapuon na po ang construction kan Buhi Municipal Hospital. Palakpak naman po tayo. Mayor sa Barangay Lourdes, nag-budget kami ni Congressman Migs 50 million pesos para sa Buhi. Parte kan mga naging payag ni Governor Luigi Villaferte. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampibo Network News. Yan ang mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Bene Decena. Good morning. Thank you, Be. Salamat, Be. Mga bareta halidig dyan sa DWEBFM Kamsur. Oras yato kunya mga tugang. 14 minutos magalampas ang oras na sa 6 pagkaga. Isunod na mga bareta haliduman sa partido. Sabay kan KM Kakampi Partido kay Balan Duman si Rilly Orellosa. Partido. Mamalor sa kakamping June o yung mga baretang ikandigdi sa KM Kakampi Partido. Bilog ang paglaom ni Congressman Elrin Villaferte kan segundo distrito kan Camarines Sur na maaprobaran ang propesto para ilegalizar ang medical cannabis of marijuana antes matapos ang 19th Congress. Kanasod maunyo dos pinagapayag ni Villaferte ang sayan labi-labing kumpiyansa na maaprobaran nindaan na propestong inimbentas na pinagdepensa niya ang nahihiling na binino kang cannabidol ang daiman addictive na aktibong sangkap kan cannabis sativa o marijuana bilang nga bulong sa man iba-ibang seryosong kahilangan. Ang propesto nga lay ang may titulo na An Act Providing Right of Access to Medical Cannabis, Establishing the Medical Cannabis Office and Providing Funds Therefore. Ang naprobara na sa ikaduang pagbasa sa Kamara antes nagtapos ang sesyon kan Mayo 22.
Pinaglalooman ni Villaferte na maaprobaran ang propestong ini sa katulong regular session na mapon sa Hulyo 22 na yuman ang horing taon ka 19th Congress. May girumduman na kanakalis na kongreso at mga propesto ni Congressman Elry Villaferte para ilegalisar ang medical cannabis na aprobaran sa Kamara alagad ay nagkakuan ng suporta sa Senado. Alagad ngunyan sigurado subot ang kampo ni Congressman Villaferte ninhulit ang bersyon kan na Senado na aprobaran na sa komite asin pinaglalauman na mapag-uurulayan na sa plenaryo. Sigon paman kay Villaferte ang CBD oil, ang salbadong gamiton para mapagian ang manibang kondisyon arog kan migraine, epilepsy, autoimmune diseases, multiple sclerosis asin ang pangkukulog sa oring partikan cancer, minulit ta ini taday man nakakaburat o nakakahilo o psychoactive na sangkap arog man ka na tetrahydrocannabinol. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata sa lado lokal, siyam na mga persona sa Banuan Cangoa, Camarines Sur. Benepisaryo kan Project Wheelchair kan na Puerto Medical Services kan Goberno Provincial. Nilo Oriana sa detalyas kan barata. Labi-labi ang pasalamat ng mga benepisaryo kan wheelchair project kan Puerto Medical Service kan Kapitolyo Provincial pagkatapos na ma-receive na nila ang sinabit na mga wheelchair ang kanakaging handa Hunyo 1 ipigya deliver ng grupo kan Timban 2 ang sinabit na mga wheelchair sa siyam na mga benepisaryo kani kabali sa mga benepisaryo Sinda Amiel Darsola, Romeo Pilapin Villete, Daniel Pinsalida, Sorita Consina Licio, Agnos Pugunsaga, Leonardo Belliga Sinsaga, Augusto Natividad, Alan Salsoso Sinman na Salud Rosero. Siguro sa mga kapamilya kan ng mga hindi kulang bagay sa tabang dahil may kaninhan o kapamilya may kaninhan ang sinambit ng mga wheelchair ng hulita apera ka na dahil na sinda parating nakakahida makakapagluwas-luwas na magtinda sa saindang harong asin makakapag-libot-libot dahil na masuot tinda iisip ko na gagastusan pa ang sinambit ng wheelchair mantang ribuman ang kantidad ka na sarong kainay kung saan difícil masubot na mabakal puro na kung kapos-kapos ang sarong pamilya. Mientras tanto, kabali mamang sa mga pinasalamatan kung sinabit ng mga beneficiaryo sa mga kapamilya kainay, iusin ng Governor Luigi Villaferte, Congressman Elry Villaferte, si Liman ang timbon na Kamsul Dua, kung sa ina pigya ang distribution kanakaging Punjuno, pinanginutan ng mismo ni Former Mayor Anterolin, ebang sindang Municipal Councilor Pili Kaninyo, para di kagawad ng Will Patamara, asin ng bilog na pag-iliba sa Timwan Dua. Nagdag na malata sa lado lokal para sa kakampi ng News, at umang Dilioriana, Marenada. KM Partido, kakampi mo, Network News. Mientras tanto sa nga persona arestado ka ng Philippine National Police sa Banuan ng Goa, Camarines Sur ninuli sa kasong act of lasciviousness. Dad Prado sa detalyas kan barata. Ninhuli sa pinapusog na kampanya kontra kriminalidad, naging matrayon po ang ginibong pag-aristar kan mga personalis kan Goa Municipal Police Station sa pamamagitan ni Police Major Mayor Anara, acting Chief of Police sa Sarulake, na may kasong act of lasciviousness sa kanakalis na Hunyo 1 taon na presente bandang alas 3 ng hapon sa sitio Kalagatnan na Barangay Digdigon, Goa, Camarines Sur. Na-aristar pinagbisto sa alias na Al, 33 anyos, may kasaruan, helper asin residente na sabing barangay. Ang pag-aristar ni basado sa pag-survey kaan na warrant of arrest sa may criminal case number 3575 para sa kasong act of lasciviousness na ipinaluwas kan Korte Kanakalis na Pebrero 19, 2024 na may pinagrekomenda na piyansa ang Korte nila ang kakantidad na 36 million pesos para sa iyong temporaryong libertad. Ipinaaram sa suspect na practical sa iyong pagkakasala, sinimaan sa iyong mga diretso sa konstitusyonal. Ang sinambit ng arestarang personal ay pinagdaras sa Paturakan Goa Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kampi Network News, Dad sa Prado. Kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Sa Network News. ultimo niya itong barata ngunyan, limang mga parabulang arestado sa kasong paglapas sa Presidential Decree 449. Ikan duman sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur, kasumpay man kan pinaisog na kampanya kontra illegal na pagsusugal. Nagi na matrayumpang pinagkakundugtang operasyon kan Tinambak Philippine National Police. Sa erarom kan at supervision ni Police sa Major Inarvic V. Flores, acting Chief of Police sa limang parabulang.
Kangang nagtalikod na aldaw Hunyo 1 taon 2024 bandang alas 2:15 nin pagkapon duman sa sitio Sagad, Zona 6, Barangay Sierra Nevada, Tinambak, Camarines Sur. Ang pag-arestar sa mga akusado ang base man sa pinagkonduktang operasyon kontra illegal na pagsusugal na nagresulta sa sindang pagkaka-arestar masapot sindang magkaaraktuhan na naiimpelto sa sinambit ng illegal na aktibidad o topada. Nakuha sa lugar kan insidente nagkape ng pidasong gadan na manok. Mga pambulang na manok sa nga pambulang na manok na may tari pa, siringman, betmani o kaya mga pusta sa tupada. Pinagapaaraman sa mga suspitsado ang klase kansidang pagkaka-arestar asin ansendan mga deretsos konstitusyonal. Ang mga nagka-arestar na sa pangataman ko dyan kay paturakan Philippine National Police duman sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur asin na tubang na sa kasong paglapas sa Republic ako kaya sa Presidential Decree 449. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Kagamping June yan ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Ang sedong para barata. Rene Aurelio sa Babalos. Good morning. Network News. Kakampi Network News. Thank you. Hali dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:22 ang oras siya tungo niyan. Isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM 91.9 sa Naga City. E barat na naman si Junel Cuba, BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi ka Kambing June na o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. 120 mga spare troopers gikan sa parte mismo kan na 9 na ID Philippine Army ana nagsumpa kan sa indang liantad sa pagtrabaho asin na pag-serbi sa banwaan. Liwat na nagsumpa sa indang liantad sa serbi sa banwaan ang 120 mga soldados na nagpasairarom sa pinag-aapod na restructure re-enlistment system training o ang pinag-aapod na RRST kan 9th Infantry Division Philippine Army kan nagtalikod na aldaw kan na Biyernes sa laog kan na sarong bulan na naliwat na nag-agi kan na training sa aspito militar asin man nagsairarom sa manlain-lain na klase ni na eksaminasyon kabali na physical asin man na psychological health monitoring natubang sa board interview tanganing siguraduhon ang sindang preparasyon na digdi maipaglaban ana nasyon apera digdi siniguro kan mga prosesong iniya na aram ana magpapa-re-enlist na mga soldados an sa indang trabaho inuli tadigdi nangangahulugan kan sa indang kagustuhan na magpadagos sa pagserbi sa banwaan o ang pinag-aapod na renewal of contract sa paagi kaniya na kung sa inda na ipasabot nin maraya sa mga soldados ang sindang trabaho asin na sering manda na matawan pasindanin mga oportunidad sa sindang serbisyo kasumpay kaniya pig paabutan maning congratulation ni Colonel Ivan Sanusi ang Chief of Staff kan 9ID and pagtatapos sa lado kan na RSST asin man pinag-ingkaminar na ipagpadagos anda sa idabismong trabaho sa banwaan anda pagkakaigwa ka na sambit ng training bilang parte ka na kadagdagan na pagkasabot ka na mga soldados ka na gobyerno sa paagi kan 9 Infantry Division kan Philippine Army na gibuhon nin maray ang sindang serbisyo asin man taban na anda parte mismo kan na Pilipinas sa partikular na sa pambubuli kan mga dayuhan o kundaiman sa laban sa mga rebelding New People's Army NPA. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal
Anda Philippine Coast Guard digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur anak isumaro manda sa pagtatanom nin kahoy kaibanan ang tropa kaniya o an unit iyo ana opkun na kung sa ina sa ginibong tree planting activity sa Sodado sa Balatan Road Pasakaw Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado primerong aldaw kan bulan kan Hunyo. Ang aktibidad na ini pinagapunan asin pinag-organisar kan DNR Bureau of Fire Protection BGMP Philippine National Police Maritime Police LGU kan Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur asin man kan barangay official dyan sa parte mismo kan barangay kan Udikon sa paagikan na pagtatarabangan na pagsisikap na ini asin na matrayon pong na itanong kan grupo kan mga soldados kan Coast Guard iyo ang aabutin sa 2,000 naman lain-lain ni mga kahoy na nagbubunga asin manda ini ang pinagsasabing itinanom sa sarong ektarya dyan sa parte mismo kan Udikon sa Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Apura kan pagtatanom siniguro kanda Coast Guard Bicol nga sa indang bibisitahon asin mamantinron na magdakula anasambit ng mga kahoy. Iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Pasaway na driver sa Naga na inaan sabi kan LTO Chief Buyit Paderes sa detalye. Nagbabaan numero kan mga pasaway na driver sa sudad kan nagahuli sa matrayon po mga one time big time na isinagibo sa sudad kan mga personalis kan Naga City Police Public Safety Office asin kan Land Transportation Office sigon kay LTO Chief Grace Rojas. Sinabi ni Rojas na magayon ang palatandaan ng madidisiplina ng mga driver kan mga nagpapasadang jeepney kan mga pribadong lunadan magin ang mga single motorcycle ulog na itong nag-aagi sa indang theoretical driving course asin seminar nag-aasahan opisyal na sa dagos sila o dagos-dagos ang magayon performance kan mga drivers para maski pa paano likay ang mga ini sa violation asin penalidad. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. 50 milyones na farm to market road project sa Laogan probinsya kan Camarines Sur papakinabangan na kan mga residentes. Daryl Banyas sa detalye. Mabibinipisyaran ang duwang banwaan sa Camarines Sur nin mas marikas na serbisyo publiko sa tabang kan Farm to Market Road Project kan Department of Agrarian Reform digdi sa Bicol na 50 milyones pesos na kantidad sa barangay San Antonio, Buhi, Camarines Sur asin San Agustin sa Banwaan kan Bula. Nag-abot sa 25 milyones pesos ang labang saro kan FMR kung sa papakinabangan bako sana kan mga parauma kundi kan bilog na komunidad kan San Antonio asin San Agustin. Ang proyekto piglalauman na mataong dalan para sa paglangkaw kan ganar kan mga parauma asin gabos na DAR Assisted Agrarian Reform Beneficiaries Organization asin palangkawon ang kalidad kan buhay kan mga residente sa sinambit ng mga lugar. Sigon ki Finance Management and Administration Office Undersecretary Lani De Leon, ang sinambit ng proyekto nagsiserving tulay para sa mga gusi kan mga parauma tangarig na makaabot sa mga merkado sa sementadong tinampo makakaina ini sa mga gastos sa transportasyon asin mataonin potensyal na mas halangkaw na ganar o kaya man kabuhayan para sa mga parauma. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, BFP Pasakaw aminado na kulang sinda sa gamit oras na may kasulo sa oil depot o kaisminda sa detalye. Aminado ang Bureau of Fire Protection sa Banwaan ng Pasakaw Camarines Sur sa panginot ni Fire Senior Inspector Jeffrey Hipolito ang pamayukan na Bureau of Fire Pasakaw na aminadong pinagsabi kay ni na mayo sindaning kakayahan na mga gamit kung sakaling magkaigwa din na kasuloan na depo na yaon dyan nakatambak sa Banwaan ng Pasakaw Camarines Sur. Sigon ki Hipolito, sa indang ginigipo na lang ang magkaigwanin regular na pagrikisa asin pagbisita sa mga tipo na iao nakatambak yan sa sindang lugar. Po yan na yan, NFPA. Ano po yan?
napunta po. Basta NFPA po yan. Sa international po yan, standards kang fire safety. Sample lang sir ng mga guidelines, sample lang. Yan po, sa sample po kaya si kunyari po sa tangkininda, igual lang po kita dyan inaalaw na kung pira lang ang pwede ninda ikarga dyan. As to kung may kinargasinda dyan, sabihin ito ng 1,000 gallons, dapat igwasinda kayan foam capacity of this amount din. Mga araw po kayan siya. Then, sa tubo, sizing kan tubo, distansya kang mga kung Partiyan kan mga naging pahayag ni Fire Senior Inspector Jeffrey Hipolito kan makauli kan mga taga-media kan nakaging aldaw na kunsain na pinakainot sa subot naggamit kan Saroga Fire Station kung igwanin araw kani mga liquid na mga bodega na kinakaipan subot kay ni igwanin na mga powder na araw ka na pagasumpit ang aning apulahon ang kalayo oras na magkasulo sa nasampitan ng lugar. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. PBS, Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Philippine National Police o PNP sa laog kan siyudad Canaga and nagsagibonin outpost inilatag sa lugar kan Naga asin ini ang perming sinasabing nagkakaigwanin na transaksyon kan illegal na droga lalong-lalo na dyan sa parte kan Sagrada Pamilya. Seryoso ang kapulisan sa laog kan siyudad Canaga na mapundo na ang parte mismo kan barakalan kan illegal na droga sa bistadong lugar kan Sagrada Pamilya sa barangay kan Peña Francia. Kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes sa formal ng pinagbukasan ang nagkapira nga mga PNP outpost sa nasambit na nga lugar o bato nga mapundo ang illegal na aktibidad. Pinagapanginutan na ang seremonya ni Naga City PNP Director Colonel Erwin Rebellion kay ban si City Councilor Melvin Ramon Buenapia, asin man Barangay Captain Jackie Villaporte, asin man ang Public Safety Office sa paagi ni Rene Gumba. Initangani man na mas pang tawanin atensyon ang padagos-dagos na operasyon kan illegal na droga sa barangay kan Peña Francia, partikular na sa Sagrada Pamilya na iyo ang pinagsasabing source kan illegal na droga digdi sa laog kan Naga asin nagkapirang lugar. Makakatabang subuot ang nasambit ng outpost na pinagbugtak kan PNP Naga tangani man na mapundo asin mamonitor ang hero kan nagkapira nga mga pamilya asin persona sa pagpapangalad kan ipinagpapangalad na bulong dyan sa barangay kan Peña Francia, partikular na sa Sagrada Pamilya. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, Sigurado. PBS, Basta Bareta, Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, BBS FM. Alas 6:34 at yan, babalik tulos kami para sa mga ultimong bareta. Ang Kakampi Network News. Offshore Wind Power Project. Kadirektang madraning benepisyo sa mga lokal na komunidad. Sinabi kang gobernador kang Camarines Sur sa sinambit ng paglansar kang proyekto na salado kang ekonomiya pigilauman na madra inining benepisyo sa 2,500 na hanap buhay. Nanakulang kontribusyon sa lokal, provincial, pati naman sa gobyerno nasyonal. Sabi pa ni Congressman El Villaferte, apor sa sinambit ng mga benepisyo sa kapalibutan, bahaton ba ininin na affordable asin di kalidad na enerhiya na nakalinyada sa pagtutulod na renewable energy kang gobyerno nasyonal na masuporta sa dalagan kan ekonomiya. Mientras tanto, ang sinambit ng proyekto, partikularmente
pigya ilalansar sa tulong banwaan kang Camarines Sur na kinabibilangan kang Tinambak, Kabusaw, asin na banwaan kang Kalabanga. Ang kumpanya mabase dyan sa Barangay Sabang kana Kalabanga, Camarines Sur kung saan kabaliban sa gigibuninda ang pagsukol sa duros gikan sa garagatan kan San Miguel Bay na ang pagkukuhanan ni na enerhiya. Sa iba pang detalles ka mga barata niya tungkol yan, kinalampag ni Congressman Brian Raymond Yamsuang kang Bicol Sur Party List ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tanganing magdakol ang nagkukuha ng scholarship program kani. Nadit kaya si Yamsuang sa epekto kan nagugurang ng populasyon ka mga parasira sa seguridad sa pagkakan sa Pilipinas. Tinawandong kang kongresista na bagong chairperson kang House Committee on Aquaculture and Fisheries ang importansya na pakusugon ang scholarship program para sa mga estudyante na gustong magkuha ng karera sa aquaculture as in fisheries sectors. Sa inot na magdangog na ipinapod ni Yamsuan, pig-report kan BIFAD na iguan 2.5 milyon na individual ayaw sa sektor kan pagsira ang ikinabubuhay. Sa bilang na init, 24% o 600,000 nasa edad 60 yun o anyos pataas, mientras tantong 21% o 525,000 ang nag-iedad 51 o sagkod 60 anyos. Solamente 8% sila o 200,000 pesos ang nag-iedad 20 sagkod 30 anyos. Asin na atada, nag-edad 31 sagkod 40 anyos. Mientras tanto, tinuyo pa man Yamsuan ang kakarigit sa nang nagukuha ng scholarship kan BIFAR, dawa na nagtataon ng libreng matrikula, tultulan ng bulanan allowance, book allowance, monetary support sa thesis as in research project, graduation assistance as in on-the-job training support. Mientras tanto, 1,383 na ang natawan ng scholarship kan BIFAR, kalagtarigod na 2019 sa 2,354 aplikante. 388 na ang nakapasar sa pigtalaan na kriteria. Katakod ka na pigrekomendar ni Yamsuan sa BIFAR na magipagkoordinar sa mga congressional district na igwang mga coastal community takaning makapaglansar ng information campaign. Katakod ka ng scholarship program apor sa paggamit nin social media. Mientras tanto, mismong pinanginutan ni Governor Luigi Villafuerte ang sarong dakulang medical caravan sa Banwaan kan Libanan, Camarines Sur, kasabay kan pinakainot na paglansar kan mobile eye clinic sa enterong Kabikulan. Dakul na mga residentes kan sinambit ng Banwaan ang nagbenepisyo kan sinambit ng medical caravan na nag-aprobitsar kan marami libreng serbisyo. Kabali dyan ang serbisyo medikal, dental, optikal, kung saan may mga libreng salming na ipinadao sa mga residente sa Kambanwaan kan Libanan, Camarines Sur, pero pa sa food packs na mismong pigbariwas ni Governor Luigi Villafuerte. Katabang man kang gobernador sa sinambit ng programa ang mga opisyal kan sanggunang pananawigan na pinapakilutan kan Vice Gobernador na si Sal Fortuno Jr. asin mga opisyalis lokal kan Libanan na pinapakilutan man ni Alcalde Jas Camara. Ginatos na mga residentes ang nakinabang gikan sa marbemang barangay sa Banwaan kan Libanan, Camarines Sur na nagkaigwaling total na 4,938. Balita na sa ruwas kang Pilipinas, gunyan. Gada ng sarong piloto matapos magkabanggaan ng duwang salit na aeroplano. Nagyari ang insidente sa sarong air show sa Southern Portugal. Sigun sa mga autoridad, igwang anam na aeroplanong kabali sa Beja Air Show. Alagad nagkaigwan ng banggaan ang duwang aeroplano. Ang mga aeroplano anas mga Yukavliv Yak-52 na sarong Soviet design aerobatic training model. Inukusunan ini ang pinakadakulang air show na nangyari sa Southern Europe. Laog na sa Paris Olympics ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam. Nakakuha ng ticket sa Olympics si Paalam matapos laugon si Sachin Siwats kan India sa men's 57 kg division semifinals kan 2024 Boxing Second World Qualification Tournament. Naginibo naman sa Thailand.
Nagluluwas na reunion ini paalam sa mga kapwa niya boksingero asin Olympic qualifiers na sinda Umir Marcial asin Nesty Peticio na nakabalin niya sa Tokyo Olympics kan 2020. Mientras tanto si paalam yung ika-14 Pilipino athlete na maging pambatok ang Pilipinas sa Paris Olympic na mangyari sa July 26 hanggang August 11. Yan ang mga balita sa Kakampi Network News kunyan na Lunes, June 3, 2024. Mga balita sa doon tabayanan sa mga Kakamping Radyo sa 99.9 WEBFM Kamso sa Lingkurada, 99.3 KM Kakampi Partido, asin sa 91.9 BBS FM Naga City. Sa pagkarambog ang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, nakaiba niya ito sa pagkatod ka mga balita. Alis sa studio kang KM Kakampi Kamso sa Naga City, kaibanan ko si Ken Palmasanado Teknikal, ako po si June Bernas. Sagkun sa masunod niya itong pagkatuling amin ng mga baretang sarabay na antabayaran sa mga Kakamping Radyo, on air asin online. Ini po ang Kakampi Network News. Network News. PBS. PBS.